sa bulwagang pambalitaan, himpilan at sandigan ng bayan. Ito ang News Channel Applied Economics. Sa loob ng 12 minuto, maghahatid ng balitang siksik at puno ng aral. Magandang tanghali mga kaekonomiya at welcome sa ating espesyal na balita. Ngayong tanghali, tatalakayin natin ang aplikasyon ng demand at supply sa merkado. Ako si Leia Hapes at kasama ko naman si Karen Francisco. Mga kadyan Leia, today makakasama natin ang 5 reporters na magbibigay linaw sa mga topics na ito. Let's start with the basics. Catherine Pasha, could you tell us about the application of demand and supply? Salamat Karen. Ang demand and supply ay dalawang pangunahing pwersa na nagtutulak sa ating merkado. For example, pag mataas ang demand para sa isang product pero limited and ang supply prices tend to go up. On the other hand, if supply exceed demand, price go down. These forces affect everything from basic goods like food to high-tech and gadget. Salamat Catherine. Ngayon para sa definition and dynamics of the market, nandito naman si Sarah Joy para ipaliwanag ito. Thank you, Leia. Ang market ay isang lugar kung saan nagaganap ang palitan ng goods at services. Ang dynamics nito ay depende sa interaction ng buyers at sellers. Kung mataas ang competition, mas controlled ang presyo. Pero kung konti lang ang competitors, may pagkakataon na sellers to set high prices. Interesting insight, Sarah Joy. Ngayon naman, para sa mas malalim na pagtalakay sa demand and supply and their definitions, narito si Jericho Bongkin. Salamat Karen. Ang demand ay ang kagustuhan ng mga tao na bumili ng produkto o serbisyo sa isang partikular na presyo. Samantalang ang supply ay ang dami ng produkto na kayang i-offer ng seller sa merkado. Maraming factors na nakakaapekto dito tulad ng presyo, income ng consumers, at cost of production ng suppliers. Thank you Jericho. Para sa karagdagang impormasyon, magbabalik ang News Channel Applied Economics. Gusto mo bang gumanda ang buhok mo? Gusto mo bang mag-smooth ang buhok mo? Magpanting ka na lang, magpanting ka na lang pagi. At nagbabalik ang News Channel para sa ating programang Applied Economics. Ngayon, let's dive deeper into the law of demand and supply with Cyrus Lumanglas. Thanks, Leia. Ang law of demand ay nagsasabing habang bumababa ang presyo, tumataas ang quality demand. Habang ang law of supplies naman ay nagsasabing habang tumataas ang presyo, tumataas ang quantity supply. This law explains the inverse relationship between price and demand at between price and supply. Maraming salamat, Cyrus. Ngayon naman, tatalakayin ni Sarah Jane De Rojas ang non-price determinants of demand and supply at shift of the demand and supply curve. Salamat Karen. Non-price determinants include factors like consumer preferences, income levels at technological advancement na nakakaapekto sa demand at supply kahit di nagbabago ang presyo. Pag may pagbabago sa alinman sa mga factors na ito, nagkakaroon ng shift sa demands or supply curve. For example, if a new technology makes production cheaper, the supply curve shifts to the right, meaning more goods can be produced at the same price. That was very informative. Thank you, Sarah Jane. To wrap things up, balikan natin si Karen para i-summarize ang konsepto ng market equilibrium. Sure, Leia. Ang market equilibrium ay ang punto kung saan nagtatagpo ang quantity demanded at quantity supplied. Dito nagkakaroon ng stable price sa market. Kapag nagbago ang alinman sa demand or supply, naapektuhan ang equilibrium price, kaya minsan tumataas or bumababa ang presyo ng goods or services. Halimbawa, kapag tumaas ang demand para sa isang produkto habang stable ang supply, tataas ang presyo hanggang sa mabot ang bagong equilibrium point. Sa kabilang banda, kung tataas ang supply habang stable ang demand, bababa ang presyo. Ang pagkakaroon ng market equilibrium ay mahalaga dahil ito ang nagsisiguro na walang surplus or shortage sa market at tumutulong ito sa efficient na allocation ng resources. At bago tayo magtapos, nais kong ibahagi kung ano nga ba ang demand and supply. Ang demand ay tumutukoy sa kagustuhan ng mga mamimili na bumili ng produkto sa isang tiyak na presyo.
habang ang supply ay ang kakayahan ng mga nagbebenta na magbigay ng produkto sa isang presyo. Kapag bumaba ang presyo, tumataas ang demand. At kapag tumaas ang presyo, bumababa ang demand. Sa supply, kapag bumaba ang gastos sa produksyon, tumataas ang supply. Ang pag-unawa sa demand at supply ay nagbibigay daan sa mas mahusay na pagpaplano at pag-aakma sa mga pagbabago sa merkado. Kaya naman ito ay napakahalaga sa lahat ng aspeto ng ekonomiya. At dyan nagtatapos ang ating special na segment ngayong tanghali. Maraming salamat mga ka-ekonomiya. Hanggang sa susunod na balitaan, ako si Leia Hapes. At ako naman si Karen Francisco. Hanggang sa muli, ito ang News Channel Applied Economics. Magandang tanghali. Pag may bagong technology, pwedeng bumaba ang cost ng production, which increases supply. Kung nagkakaroon ng bagong trend, tumataas ang demand sa particular na product. Pag nagtaas ng tax ng gobyerno, pwedeng bumaba ang supply dahil mas mahal ang production. Kung may external shocks tulad ng bagyo, affected din ang supply. Kailangan talagang monitor ang factors na to para sa tamang strategy. Definition and dynamics of the market. Ito yung lugar kung saan nagmi-meet ang buyers at seller para mag-exchange ng goods at services. Sa dynamics ng market, nag-i-interact ang demand at supply para mag-set ang presyo at quality. Ang market forces, sila yung nag-allocate ng resources at nag-distribute ng products. Kapag may changes sa market conditions, nag-shift ang demand at supply. Mahalaga na alam mo ang dynamics na to para ma-predict ang market trends. Pag may bagong trend o product, pwede itong mag-shift ng dynamics. Kung may konting sellers sa isang market, pwede tumaas ang presyo. Kung marami competitors, bababa ang presyo para sa consumers. Ang inflation pwede magdala ng changes sa demand at supply. Understanding the market helps in strategic planning, lalo na sa business. Para sa demand and supply, kung may sale, syempre tataas ang demand. Pero pag nagkulang ang supply, tataas ang presyo kahit walang changes sa demand. Kung may bagong competitor na pumasok sa market, pwede nitong baguhin ang equilibrium. Kung biglang tumaas ang cost ng materials, magre-reflect ito sa presyo ng finished product, kaya lagi nagbabago ang demand at supply. Para sa market equilibrium, pag nagkaroon ng overproduction, nagkakaroon ng surplus, which usually leads to price drop. Kung may shortage, tataas ang presyo hanggang ma-meet na ang demand at supply. Ang equilibrium analysis ginagamit ng businesses para sa pricing strategies. Pag may changes sa economic conditions, kailangan agad i-adjust ang strategies para ma-maintain ang equilibrium. Understanding this concept is key sa successful market operations. Application of demand and supply. Yung demand at supply ay sila yung mga dedicate sa presyo ng quantity sa market. Kapag may changes factor like preference ng consumer o cost ng production, affected ang market outcomes ng mga business. Ito para sa mga decided pricing at production strategies nila yung mga policy makers. Ina-apply dito na intindihin ang mga impact at regulation at taxes. Importante na alam ito para mas ma-analyze ang iba't ibang market. The law of demand and supply. Ang law of demand ay sasabi na pag bumaba ang presyo, tataas ang quantity ng demanded at vice versa. Ang law of supply naman ay sasabi na pag tumaas ang presyo, tataas din ang quantity supplied. Itong mga laws, sila yung mga nag-explain kung paano nag-a-adjust ang prices at quantities sa market. Ipinapakita nila ang basic economic at principle ng consumer behavior at producer incentives. Magkakasama sila yung foundation ng pag-a-analyze ng market changes. Halimbawa, pag may bagong trend, tumataas ang demand kahit walang price change. Pag may bagong technology, nag-i-increase ang supply dahil bumababa ang production cost. Kung tumaas ang sweldo ng mga tao, posibleng tataas ang demand for luxury goods. Ang mga government regulations madalas na nakakaapekto sa supply, kaya mahalaga ang monitoring ng non-price factors para sa strategic planning. Kaunting kalaman? Alam nyo ba na ang prinsipyo ng demand at supply ay parang isang balanse na kailangan sa bawat merkado?
Ang demand ay tumutukoy sa dami ng produkto na nais bilhin ng mga tao sa iba't ibang presyo. Habang bumababa ang presyo, mas maraming tao ang gustong bumili. Sa kabilang banda, ang supply ay ang dami ng produkto na handang ibenta ng mga nagbebenta. Habang tumataas ang presyo, mas maraming produkto ang kanilang inaalok. Ang market equilibrium ay nangyayari kapag ang dami ng produkto na hinihingi ng mamimili ay kapareho ng dami na inaalok ng nagbebenta. Kaya't walang sobra o kulang sa merkado. Kapag may mga pagbabago sa mga non-price determinants tulad ng kita o teknolohiya, nagre-resulta ito sa pag-shift ng demand at supply curves na nagdadala ng bagong presyo at dami. Sa ganitong paraan, ang market forces ay nagtutulungan para makahanap ng tamang balanse sa ekonomiya.